So mga kababayan, update tayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, November 30 na po, 2024. So etong si Bagyong Ophel mga kaibigan ay nag-intensifies na into severe tropical storm, no? Pero wag ho kayong mag-alala, malayo po ito sa ating Philippine landmass. So hindi natin yan dapat ipag-alala. At kahit maging typhoon category siya, basta nasa karagatan po ng ating bansa, hindi yan dapat ipag-alala mga kaibigan. Bago natin yan ipagpatuloy at alamin ang kanyang track, intensity, lokasyon, at yung mga lugar na posibleng maapektuhan, please pakiusap po, huwag nyo munang kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel. Importante yan, maraming salamat po. So unahin na natin mga kaibigan yung mga lokasyon na dadaanan po nito nga pong si Bagyong Ophel. Inaasahan po mga kaibigan na ngayong araw po, no, kaninang alas 2 po ng madaling araw ay dumaan po etong si Bagyong Ophel na may layo pong 800 kilometers east of Infanta Quezon, dyan po sa lugar na yan, at mas lumakas po siya sa 110 kilometers per hour. Severe tropical storm, pa west-northwest po ang kilos, sa bilis pa rin po na 25 kilometers per hour. After po ng ilang oras, pagdating po ng alas 2 ng hapon mga kaibigan ko, ngayong araw po yan, ay tatahakin naman po niya ang lokasyon po na may layo na 535 kilometers east of Baler, Aurora, at mas lumakas po ito sa 120 kilometers per hour at magiging isang typhoon category mga kaibigan, pa west-northwest po sa bilis na 25 kilometers per hour. So pag sinabi natin na typhoon category mga kaibigan, medyo mas malakas ito mga kaibigan. Yung hangin niya ay pumapalo po sa 121 to 170 kilometers per hour. Pero tignan nyo mabuti, nasa labas pa yan, no, ng ating Philippine landmass, no? Hindi pa ito naglandfall. So wala tayong dapat ikabahala at yung trap extension ng kanyang hangin ay hindi po masyadong malawak. So ang sinasabi natin, ito ay nagiging paalala or banta po ng paghahanda sa ating mga kababayan. So wag po kayong matakot, no, kahit naging typhoon category na itong si Bagyong Ophel, hindi yan nakikitaan na potential na magiging super typhoon. Hanggang typhoon category na lamang ang kanyang ilalakas. Mamaya explain ko po sa inyo. So ipapakita ko muna sa inyo directly yung kanyang pinaka-track mga kaibigan. Ito po, no, tignan nyo mabuti yung kanyang pinakamata, pinakasentro malayo pa. Inaasahan po kasi, no, na ito ay maglalandfall dito nga po sa area po ng Cagayan by alas 2 po ng hapon ng November 14, 2024. Araw po yan ng Huwebes. Pero may mga chance mga kaibigan na magbago yan. Tulad ng ating sinasabi, pare-curve na ito nga pong direksyon nitong si Bagyong Ophel. So may chance na magbago yan at hindi po direktang maglandfall yan nga po sa area po ng North Luzon mga kaibigan, especially dito nga po sa may Cagayan. Inaasahan dahil po, no, natatama sa Cagayan ito nga pong si Bagyong Ophel sa hapon po ng Huwebes bilang typhoon category. Pero syempre yun po sinasabi natin na sa latest track pwedeng magbago yan time to time, day by day mga kaibigan. So mas maganda na lagi tayong nakaantabay po, no. May nag-iingat ngayon ng ilang area po dyan sa Babuyan Islands, Batanes mga kaibigan, sa banta po nitong si Bagyong Ophel. So sabihin na natin yung scenario number 1 ay mag-record siya at hindi po tumama dito nga po sa area ng North Luzon at Cagayan. Yung scenario natin na isa ay posible itong maglandfall. So may dalawa tayong scenario. So ang sinasabi ko mga kaibigan, tulad ng nangyari dito kay Bagyong Nika, pinahina po ng mga kabundukan po dyan sa may bandang North Luzon ito nga pong bagyo, which is posibleng mangyari po dito nga po kay Bagyong Ophel, no. Siguro magandang balita ito dahil kahit sunod-sunod po yung mga bagyo na pumapasok sa ating bansa, no, halos ilang bagyo na ngayong Nobyembre pa lamang ay nandun pa rin po ang proteksyon ng Diyos, no. Iniingatan tayo. Do sabihin natin ng laking ng napipinsala, especially dyan po sa may Cagayan area mga kaibigan, pero nakaka-recover naman tayo mga kaibigan, hindi naman po tayo pinapabayaan. Wake up call na lamang po yan sa atin na pahalagahan natin yung kalikasan, no, dahil yan talaga nagpoprotekta sa mga bagyo. Dati naman mo mga kaibigan, ganyan na ang sitwasyon, hindi lamang nabobroadcast sa media, marami ng mga bagyo, pero dahil sa dami po ng mga puno dyan sa may bandang North Luzon, hindi po yan nararamdaman mga kaibigan. Malakas sa karagatan ng bagyo, pag tumama sa Philippine landmass, sobrang hihina na po yan mga kaibigan. So ang sinasabi natin, kahit po maging typhoon category,
eto nga pong si Bagyong Ophel, hindi po natin yan dapat ipag-alala, bagkos ito yung sinasabi natin na dapat maging maingat tayo. May bagyo man po o wala, ay dapat nakahanda tayo mga kaibigan. Tignan nyo mabuti, inaasahan din mga susunod na araw, ipapakita ko sa inyo. Pagdating po ng November 14 po, sa ganap po na alas 2 ng madaling araw, tatahakin niya po etong lokasyon po, no, na milayong 225 kilometers east of Kasiguran, Aurora. At dyan pa rin mga kaibigan, posibleng manalansa yan at mas lalakas po sa 130 kilometers per hour typhoon category. Yung mga lugar po na aking binabanggit, posible po yung magkaroon ng warning signal number 1 dahil yung trap or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Ophel ay unti-unting lumalapit. Inayon po sa ating nakuhang forecast update, no, inayon na rin sa Japan Meteorological Agency, ay hanggang signal number 4 ang kanyang pinakamataas na maitatala mga kaibigan, which is pag sinabi nating signal number 4, ito yung typhoon category na may lakas ng hangin na 171 kilometers per hour hanggang 220 kilometers per hour. May mga nagtatanong sa atin, ano daw po ba ang kaibahan, no, or diferensya ng lakas ng severe tropical storm sa typhoon category? Pag sinabi po nating mga kaibigan na typhoon category, ito po yung may lakas ng hangin na 175 kilometers per hour pataas. Pag severe tropical storm naman mga kaibigan, meron lamang yung lakas na 110 to 150 kilometers per hour o posibleng mas mababa pa. So mag-ingat na lamang po tayo. Ngayong araw mga kaibigan, inaasahan, no, yung mga lugar po na dadaanan direkta po nitong si Bagyong Ophel ay posibleng makaranas po ng maulap na kalangitan. So asahan natin na medyo masungit na panahon, especially po dyan sa may bandang North Luzon. Ang Visayas at Mindanao area naman, medyo malayo po sa kanila etong nga pong bagyo. Pero yung trap extension ay posibleng nga po makaapekto at posibleng i-trigger po nitong si Bagyong Ophel ang localized thunderstorm, no, na madalas tuwing hapon po hanggang sa gabi yan nagbibigay po ng pag-uulan. Samantalang mga kaibigan, eto naman pong si Bagyong Nika, wala na po masyadong epekto sa ating bansa mga kaibigan. Tignan natin siya dahil syempre dapat alam din natin, no, yung lakosyon ni Bagyong Nika. Si Bagyong Nika po mga kaibigan ay may estimated pong layo ngayon na 365 kilometers west of Calayan, Cagayan. Nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at may lakas na lamang na 85 kilometers per hour, may bugso na 105 kilometers at pagkilos niya pa-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong chance na bumalik to, hindi mangyayari yan mga kaibigan. So yung mga nagsasabi na baka daw si Bagyong Nika ay bumalik, no, kagaya ng mga nangyari doon nga po kay Leon at Julian mga kaibigan, which is nagkaroon ng recurve, bumalik, nagkaroon ng interaction, nagkaroon ng sinasabi na Fujiwara effect. Hindi po yan mangyayari mga kaibigan. Wala tayong nakikitang senaryo na hatakan ng mga bagyo. At yung sinasabi natin na panibagong banta po ng bagyo, si Pipito, nasusunod po dito kay Bagyong Ophel mga kaibigan. Well, malabo yun mga kaibigan. Nakita naman natin, nasa may bandang silangan Mindanao siya. At kahit po isa na siyang tropical depression, posible ang malusaw or matunaw mga kaibigan bago man pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang dami nating mga kababayan ngayon sobrang natatakot kasi nga sa mga update, lagi nakalagay typhoon category, signal number 4, which is nasa labas naman ng karagatan na dapat hindi po natin muna ikinakabahala, no? Saka po natin ikabahala kapag nandyan na mga kaibigan. Pero paalala ko, dapat maging handa po tayo. Kasi nga naman mga kaibigan, kung lagi nating iisipin yung bagyo, nasa malayo pa, hindi tayo makakapag-concentrate sa ating buhay at lagi na lamang pong puro pag-aalala ang ating mararanasan. Normally, nung wala pa namang social media mga kaibigan ng mga bagyo, paikot-ikot yan sa area ng Philippine Area of Responsibility nang hindi po natin alam, no? Pero ngayon, dahil nga po kabi-kabila ang mga updates, yung mga kababayan natin, especially yung ating mga elders na nanonood sa ating channel, sobrang kinakabahan at natatakot. Ayon sa ating isang viewers, no, wala tayong dapat ipangamba bagkos magtiwala tayo sa magagawa po ng Diyos. Nakita nyo naman si Bagyong Nika hinarang. Ito nga pong si Bagyong Nika ng kabundukan po ng Sierra Madre, which is humina po siya nung paglandfall. Tulad ngayon, etong lakas po ni Bagyong Ophel ay nasa 20 to 25 kilometers per hour. Once po na maglandfall ito sa ating Philippine landmass, hihina po yan, no? What's
once na ma-reach niya din yung pinakamalakas niya o peak niya na nalakas, no, which is typhoon category, susunod po niyan hihina na yan ng hihina hanggang maging isang tropical depression at maging low pressure area. Ang sinasabi ko dito mga kaibigan, kahit malayo pa naman yung bagyo, dapat meron na tayong paghahanda. Ang sinasabi ko paulit-ulit, eto, no, unang-una, dapat manatili po tayong informed sa lagay ng ating panahon. Alamin natin yung direksyon nitong si Bagyong Ophel at yung mga lugar na posibleng maapektuhan. Nagbabago yan mga kaibigan. Sa unang update, ganito. Sa pangalawa, sa pangatlo, nagbabago yan mga kaibigan. So time to time, day by day, dapat alam natin ang lagay ng panahon. Pangalawa, secure po natin ang ating mga ari-arian. Kapag ka nakita nyo yung update, no, at siguradong ito ay tatama sa ganitong lugar, especially sa Cagayan, sa North Luzon, which is hindi pa nakakabangon ngayon, mas maganda, safety ang ating mga kagamitan dahil paulit-ulit tayo minabagyo. Pangatlo po, mag-imbak tayo ng supply ng pagkain na tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Pinakamax na yung 3 araw mga kaibigan. Hindi po tatagal ng 1 linggo ang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pang-apat po, lumikas yung mga lugar nasa mga low-lying areas na lagi pong binabaha. Paulit-ulit mga kaibigan, sana po matuto tayo. Especially yung mga nakatira po sa paanan ng bundok, no, na madalas po nagkakaroon ng landslide. So dapat yung mga puno kasi hindi natin pinuputol, no, para sila ay nagbibigay po ng proteksyon sa malalakas po na mga bagyo at pag-uulan. Yung panglima natin, magkaroon tayo ng communication plano na dapat natin gawin kapag merong ganitong klaseng bagyo na minomonitor. At yung panghuli natin, manatili tayo sa loob ng ating mga bahay in case magkaroon po ng malalakas na pag-ulan. At take note mga kaibigan, no, para din sa nagtatanong kung kailan ba walang pasok, no. Pag sinabi po natin walang pasok, automatically yung mga lugar po yan na merong warning signals. Warning signal number 1, 2, 3 hanggang 4, automatic yung mga lugar po na yan, no, ay wala pong pasok. Minsan naghihintay pa tayong ng update sa LGU, minsan late sila naglalabas, no, ay nakapasok na yung bata. Anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng pauwiin ng basta-basta dahil hindi sila naglabas ng update. So tayo mismo, tulungan natin ang ating sarili, ang ating mga anak sa update, no. Kaya nga po sinasabi ko, lamang po ang may alam sa lagay po ng panahon. Buhay po ang nakataya dito mga kaibigan at hindi po biro-biro. So lamang pong update natin ngayong araw mga kaibigan ko. Mamaya huli at sa mga susunod na kaganapan i-update ko kayo. So manatili kayong naka-like, naka-subscribe at naka-hit ang inyong notification bell. Importante yan mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.